Financial. Actually, magiging next na siya sa Sugpo or Vanamay na Talaga? production, sir. Okay. So guys, dito, kanina ko pa naririnig sa aming likuran. Nagbubulwakan. Nagbubulwakan, parang ano to, aerator. Sir, aerator, sir. Ano pa mayroon dyan, sir? Yan, sir, yung mga larvae natin. Larvae. Yung mga pinapisana natin na ulang. Nag-hatchery na tayo. Continuous na yan. Okay. So ito, sir, parang ano to parang Fiber. shell. Fiber. Fiber tank, sir. Actually, sir, ito ay nabili lang namin dito. Nung dati, nung nagkabahaan, natangay lang siya. Okay. Ngayon, sira-sira yung ilalim niya, ni-repair lang namin. Pero mas the best magpapisa sa kanya. Pero pwede rin naman, sir, na ano, kunyari, kung mag-hatch ka sa semento, kumbaga, yung pan mo, pwede rin naman. Pwede, sir, kaso ang kalaban lang natin dun, yung temperature. Iba. Kasi Okay. ang temperature ng bato, halimbawa, ayan, nag-try kasi kami dyan dati. Ito, meron ka rin pala dito, Nag-try ano? kami, dyan kami una nag-try. Oo. Ang problema dyan, sir, lumalamig yung tubig ng gusto. Okay. Hindi kagaya dito, hindi siya nag-a-adapt ng lamig. Kasi ang bato, sir, nag-a-adapt ng lamig. Same with init, di ba? Yes, Kung sir. mainit ang semento, mainit din ang tubig. Sobrang init din ng tubig. Ito, nasa normal temperature Nasa normal lang. temperature lagi siya. Plus pa, yun lang, taga-level lang namin yung heater namin Okay. ng temperature. Sir, itong circular pan mo na ito, na parang kakaiba kawa. ang ano, kakaiba ang, Jelly Ace. parang jelly ace, no? Yung hulmahan ng jelly ace. Sir, ilan ang laman na larvae? Yes, sir. Ang kaya nito talagang buhayin na hanggang post-larvae, hanggang 20,000. Average. Okay, nasubok mo na yon. Yes, sir. Pero Nakailang ngayon, ulit sir, ako. currently ilan? Currently, sir, ang buhay ngayon dyan, nasa almost 50,000. Pero nag-a-average lang talaga kami dito, sir. Kasi ang CO lang, kinabilisim yan eh. Okay. Once na sobrang siksikan yung area, doon sila nagkakagatan kahit maliit pa lang. Kaya ang average lang nito, kaya lang talaga nitong buhayin hanggang 20,000. 20. Oo, nag-a-average lang yan. Okay, let's say 20 Nakadepende to sa area. 30,000 na, no? Okay, so we're talking about larvae. Ang liliit kasi nito, mga kabidyo, no? Sir, can we get, para makita natin at may pakita natin sa mga kabidyo natin kung gaano yung sinasabi na ano, na larvae? Alright. Yan. Ito guys, parang kiti-kiti lang kung titignan mo, no? Nakikita nyo ba? Nakikita ba? Ayan. Ayan. Nakikita ba siya? Ito, dito. Ayan. Ayan, no? Maliliit. Yung mga maliliit, guys, na lumulutang-lutang dyan, yan yung ulang. tinatawag nating mga larvae na ulang. So, sir, ilang days na po ba yung larvae mo dito? Ito, sir, turning to 3 weeks na siya. 3 weeks, pero ganyan pa rin kaliliit. Yes, sir. Yung unang-unang pigahan niya, sir, halos kala mo pamintang durog na sa tubig. Ganun lang siya Talaga? kaliit. So, tapos ilang weeks na nakastay siya dito bago nyo i-transfer? Hanggang mag-post larvae siya, sir. Bali, yan kasi larvae stage. Ibig sabihin, wala pa siyang paa. Kaya makikita mo yan, sir, lumulutang-lutang lang yan. And wala pa siyang paa, kaya hindi siya makakapit sa surrounding ng baso. Okay. Ngayon, pagka naging post larvae na siya, magkakaroon na siya ng paa. Makikita mo yan, sir. Gumagapang-gapang Makakapit na. na dito yung lahat sa gilid. Okay. Gumagapang na yan. Sige, balik na natin. Baka, ano, ito, yung baso niya talagang ideal para makita natin. Meron ka rin ba dito or dito lang? Eto, sir, kaka-harvest lang kasi niyan. Kino-conditioning ulit namin yung tubig para sa langan ulit ng panibago. Yan. So, 3 weeks ito. So, maghihintay pa tayo ng ilang weeks. Ang estimated talaga namin, sir, bago maka-harvest, 1.5 month. Tapos, after that, after 6 weeks, saan nyo nadadalhin? Yun, sir, bali, bago pa kasi ma-harvest dito, meron na tayong pa-order sa mga farm. Talaga? Bali, yung natitira na lang na, sabihin natin, 3,000 to 5,000, doon na natin nilalagay sa, tank natin sa dulo. Yes. So, sir, sinabi mo may nag-order na, Yes, parang naka-reserve na. Yes, sir, madalas. So, ibig sabihin, sir, lumulutang pa lang dyan, pera na. Madalas, sir. Kasi, yun nga, sabi nga sa inyo, sir, wala masyadong nagsusupply ng fingerlings. Kaya, So, dito, sir, sa Bulacan, halos ikaw lang Ako o lang. mayroon din? Ako lang sa Bulacan, sir. So, imagine, guys,
kaya pala hindi pa ganun ka-familiar ang Yes, sir. mga farmer or yung ilan nating mga kababayan sa potential ng ulang farming dahil kulang tayo ng mga nagbi-breed, Supply. ng supply. Totoo, sir. Okay? Actually kasi sir, hindi siya basta-basta sabihin natin, turuan kita ng pag-hatchery ng ulam. Hindi mo siya basta-basta makukuha agad. Correct. Sabi ko nga sa sir, it takes time. Yes, sir. Di Para ba? matutunan mo. Sabi mo nga, nag-fail ka ng ilang beses, di ba? Tapos ang losses mo nasa 200 to 300,000. Yes, Because of that, parang Yes, sir. you are trying na, sige, mag-hatch ako, pero trial and error. Nasa sayo na lang, sir, talaga. Kung dedikado ka magpahat, nasa sayo. Kung buo yung loob mo sa pagpapapisa. Saka kung gusto mo talagang Gusto mo talaga, sir. matuto. Ah, Sir, ang tanong ng mga kababayan natin, magkano naman yung per piece ng ulang kapag binibenta na natin? sa fingerling, sir, Fingerlings, yes. Guys, we are sharing an important information right now. Yes, sir. So imagine, namunan ka ng 15,000 more or less dun sa 3,000 na fingerlings. So ibig sabihin, malaki na ang naibigay na yes, sir, malaki. income, tulong, suporta ng pag-uulang farming mo sa inyong kabuhayan. Yes, sir. Sabi na nga hindi nangangailangan ng malaking kapital para magtagumpay sa buhay. $5,950, multiply natin ng 30 days. Yes po. Okay. So, ang ine-expect natin na potential income in a 1 month ay nasa 178,500 pesos. Do you confirm that, sir? Yes po. Ganyan yung nabibenta natin at na-earn natin na Yes income. po. So, ganun kalaki yung potential ng pwede natin kitain sa pagpupugo farming. Pugo hindi pogo. Parang ano po, maghintay lang po kayo ng 1 week lang po. 1 week. Opo. Tapos mangingitlog na sila. Opo, start na po mitlog po yun. Una po, bago po sila mag-start ng quail farming or quail raiser, una po, maghanap po muna sila ng market kung saan po nila ibabagsak yung itlog nila. Alis lahat po ng ano po dito sa farm po, galing po lahat sa pugo po. Katas ng pugo. Yes po. Kailangan kasi gusto mo yung ginagawa mo. Huwag mong isipin na napapagod ka. Pag pagod ka, parang pahinga ka lang, chill lang. Tapos mamaya tuloy ulit, laban ulit. Ilan ang na-harvest mo na itlog kada araw? 35 bucks po. Kumbaga 3,500 po. Ang ibig sabihin nito, pera na. So ibig sabihin, sir, may pera din sa pugo. Yes po. Malaki po yung pera sa pugo. What's up, ka-video? Art Sinubago here, and welcome to another episode of Video Stories. What's up mga kabidyo? Kamusta po kayo? For today's video, nandito tayo ngayon sa Barangay Salvacion, sa bayan po ng Rosales, lalawigan po ng Pangasinan, na kung saan ating bibisitahin ng isang Pugo Farm. Ating aalamin kung paano magsimula at paano kumita sa Pugo Farming. At the same time, kikilalanin po natin ang may-ari dito. Let's go! Hello sir, good morning! Morning, sir. Ay, hello sir, kamusta po kayo? Okay lang po. Ayan sir, bago lahat sir, pakilala po muna tayo sa ating mga kabidyo. Good morning po. Ako nga po pala si Adrian Paulo Contawe, ang may-ari ng AC Quail Farm. 29 years old po. Wow, batang-bata, ano? Sir, ilang years ka nang nag-aalaga ng mga pugo? Nag-start ako, sir, 2018 po. Doon lang po sa bahay namin sa bayan. Nag-start po ako ng 2,000 heads hanggang sa umabot po ng 8,000. Tapos nag-lockdown po nun. Yung lahat po ng ipon ko nun, binili ko ng materyales, nag-start na po ako dito sa farm. Ayun. Bale, 2020 po talaga yung start ko dito sa farm po. Pero parang initially, nag-start ka 2018. Yes po. So, tapos nagkaroon ng lockdown. So, parang 2,000 ba yung sinabi mong simula mong mga heads ng pugo nun? 2,000 po. Tapos sumabot ng 8,000? Opo, umabot po ng 8,000. Wow, ang dami nun So ngayon sir, dito sa area ninyo, no, dito sa Barangay Salvacion, so parang nagsimula ka 2020 o tapos 5 years na. Opo.
Dito po sa farm. Yes, oo. So hanggang pinaka marami mong alagang mga pugo, umabot ilan? Dito po umabot po kami ng 12,000 heads po. Sa 12,000 na yon, ano yun? Paano ka nagsimula? Saan mo kinuha yung pondo mo? Paano ba? Inipon mo ba? Or Ano yan, galing sa magulang mo? Or what? For example, sir, may 2,000 kami. Pag may kita po, dagdag po ulit ng 2,000 Okay. sa next month. Tapos 2,000 po ulit next month. Hanggang sa umabot po ng 12,000. Wow! Ang dami nun, ha? So parang unti-unti. Opo, sir. Oh, so hindi parang ibig mo sabihin, sir, parang hindi naman kailangan biglang. Opo, sir. Opo. Ayan. So ngayon, sir, dito sa farm mo ngayon, so from maximum mo ng 12,000, meron kang ilan ngayon dito? 4,000 na lang po ito, sir. Bakit? Paano yung iba? Kasi, sir, yung mga racer ko po na malalapit sa akin, mga binibigyan ko po ng RTL, ako na rin po kumukuha ng itlog nila. Kasi nahihirapan po sila mag-dispose ng itlog nila eh. Okay. Kumbaga, parang ako na lang po kumukuha, tapos binibenta na lang po sa biyero. So ikaw yung nagwa-market na. Ako na po yung nagmamarket. ng Okay, itlog so nila. ang tanong siguro ng ating mga kabidyo, Sir Adrian, magkakano ba ang RTL na mga pugo? Yung RTL po namin, depende po kasi yan, sir, kung saan po yung location, depende po, hindi po pare-parehas. Minsan po, nag-range po siya sa 32 hanggang 36 pesos per head. Per head. Ano yun? Pag sinabi nating RTL, ilang months yun? 25 days old lang po, sir. Pag binenta mo, 25 days old, Yes po. tapos ganun ang presyo. How much? 32 to 35 pesos po. Okay. So, ganun siya. So, ikaw meron ka rin ba dito? Yes po, sir, meron po. Meron po tayong nakasalang dyan na 5,000 heads. 4,000 ang quail layer mo, Apo. tapos may 5,000 ka ng mga RTL na ready for disposal na Apo. pwedeng ibenta at mabili ng ating mga kabidyo. Opo. So itong mga 4,000 na layer quail mo dito, ilang months or taon na yung mga ito? Hindi po siya pare-parehas, sir eh. Kasi ito po, bago lang po tong 2,400. Ito pong 1.8. Halos pakalas na po to eh. September, mag-isang taon na po to. Okay. Maabot po siya ng ng isang taon or 14 months. Ganun po. Depende po sa pag-aalaga. Speaking of pag-aalaga, no? So pag nabili ko yung 25 days old na RTL, ilang months bago siya mangitlog? Ano lang, sir, basta maayos po yung starter na papakain nyo, maayos po yung pag-alaga, maayos po yung laying cage, hindi po sila crowded. Mangingitlog at mangingitlog po yun ng 32 to 35 days. Mag-i-start na po sila ng umitlog ng 2 hanggang 5 peraso po sa 1,000. Saglit. So 25 days old siya, binili ko. Opo. Then maghihintay lang ako ng Parang maghintay lang po kayo ng 1 week lang po. 1 week. Opo. Tapos mangingitlog na sila. Opo, start na po umitlog po yan. Kabilis lang pala, no? Yung lifespan ng pugo. Lifespan po ng pugo, sir, sa amin, napapaabot namin siya ng 1 year. 1 year hanggang 14 months. Pero minsan po, 8 to 10 months, pwede na po ikalse. Depende po kasi sa kapag mababa na rin yung presyo ng itlog. Kailangan na po magbawas ng pugo. So, ang ginagawa ninyo, kinakal ninyo. Yes po, sir, kinakalse. May bumibili din? Yes po, 15 pesos po each. Yung mga, dito lang po, yung mga kagawad po, mga manginginom po. Pulutan. Opo, ginagawa po nilang pulutan. Paano naman yung nila, yung pangingitlog nila, daily ba yan? Yes, sir. Kumbaga sa isang sisiw or isang quail, no, nakakailang itlog yan sa whole period ng pag-aalaga mo bago siya makal. Yung sir, yung per head po ng pugo, isang beses lang po umitlog yan sa isang araw. Okay. Sa loob po ng 1 week, ang experience ko po, parang may isang araw po silang hindi itlog. O syempre may day off din naman sila. Parang, yes, sir, yes, sir. So Hindi parang po siya makukumpleto yung 1 week. So parang 6/7, Yes no? po, yes po. 6 eggs over 7 sa 7 araw sa Yes isang po, yes linggo. po, Okay. So out of this 4,000 na layer quail mo, ilan ang na-harvest mo na itlog kada araw? 35 bucks, sir. Kumbaga, 3,500 po. 3,500 na eggs Opo. kada araw. Yes po. Okay, out of 4,000. So Yes po, ibig yes sabihin may 500 doon
na hindi nangitlog, siguro naka-day off. Yes po. Parang ganun siya. Yes po, sir. Kasi meron na rin pong mga mortality, sir. Hindi naman po maiwasan na Yes. na may mortality po minsan. May naipit po sa painuman, sa pakainan. Yes. Okay. So, ang ganda pala, no? So, this time siguro ng mga kabidyo, gusto makita yung mga eggs na nakikita natin dito. At the same time, alamin din natin kung Maiwasan. Yes po. okay, out of 4,000. So, Yes po, ibig yes sabihin, may 500 doon na hindi nangitlog. Siguro naka-day off. Yes po. Parang ganun siya. Yes po, sir. Kasi meron na rin pong mga mortality, sir. Hindi naman po maiwasan na Yes. na may mortality po minsan. May naipit po sa painuman, sa pakainan. Yes. Okay. So, ang ganda pala, no? So, this time siguro ng mga kabidyo, gusto makita yung mga eggs na nakikita natin dito. At the same time, alamin din natin kung magkano ba yung bentahan at kitaan dito sa Pugo Farming. Let's go! Alright, so this time naman, gusto nating malaman kay Sir Adrian kung magkano ang bentahan ng itlog ng pugo. At the same time, magkano yung potential na income natin sa pag-aalaga ng pugo. So sir, no, nabanggit mo kanina, umaabot ka ng 3,500 per day. Yes po. Ang napupulot or na-harvest ninyo na itlog ng pugo. Magkano naman ang bentahan? Ang farm gate namin dito ngayon, sir, sa Pangasinan is 130 po per box. Yung isang box po, 100 pieces. 130. So parang umaabot siya ng 1.30. Yes po. 1 peso and 30 centavos. Yes po. Sa isang peraso po. Okay. So kung yung 3.5 na yon, parang pag kinumpute natin, magkano yung nabibenta mo nun? Ano, sir? Pero yung sa amin kasi, sir, binibenta po namin dun sa sa pwesto po namin sa bayan. Okay. Pero mas malaki na. Mas mahal na po. Kasi magkano na yung presyo doon sa bayan? 170 na po. 170. Pero i-compute natin, guys, ha. Ito, kung 3.5 yung eggs na napupulot mo kada araw, kung farm gate yan, kung 1.30, so 4,500 pesos Yes po. ang kita mo sa isang araw. Yes po. Ang benta. Ang benta po, ang benta. Pero pag nabenta mo naman siya ng 1.70 times 3,500, mas malaki. Yes po, sir. Umaabot naman siya ng 5,950 ang benta. Gross. Yes po. Di ba? Kada araw yun, ha? Everyday po yan. Everyday yun. Araw-araw kayo nag-harvest kahit Yes po, sir. Sunday yan. Opo. O, sige. Everyday po yan. Puntahan natin yung isang buwan. So, kung ganyan ang benta mo sa kada araw sa palengke, Yes po. 5,950, multiply natin ng 30 days. Yes po. Okay. So, ang ine-expect natin na potential income in a 1 month ay nasa 178,500 pesos. Sir, daig mo pa yung empleyado. Do you confirm that, sir? Yes po. Ganyan yung nabibenta natin at na-earn natin na Yes income. po. Ang advantage lang po kasi sa amin, sir, may pwesto po kami sa bayan. Okay. May tindahan na rin kayo. Yes po. Oo. Pero you allow pa rin and you cater pa rin yung mga farm gate na mga customer mo. Yes po, yes po. So yung 130. 130 po. So grabe, no? So imagine that, 100. Ito po kami sa bayan. Okay. May tindahan na rin kayo. Yes po. Oo. Pero you allow pa rin and you cater pa rin yung mga farm gate na mga customer mo. Yes po, yes po. So yung 130. 130 po. So grabe, no? So imagine that, 100 plus thousand, no? Magkano yung bilang natin kanina? 178,500 ang kita kapag sa palengke. Opo. Sabi nila, sir, paano naman? Gusto kong mag-alaga ng ganyan. Wala naman akong market. Ano naman ang gusto mong sabihin sa mga ganon? Yun po ang problema eh. Kapag una po bago po sila mag-start ng quail farming or quail raiser, una po maghanap po muna sila ng market kung saan po nila ibabagsak yung itlog nila. Ikaw, sir, yung diskarte mo, anong ginawa mo muna? Naghanap ka ba ng market muna tapos saka ka nag-alaga? Yes po, sir. Naghanap po muna po ako ng
binagsakan ko ng itlog ng pugo po. Tapos nag-start na po ako agad noon ng 2,000 heads. Yun po, hanggang sa nagkukulang po ng supply, saka po ako nagdadagdag ng... Nag-upgrade. Yes po. Sa 2,000 na pugo na yun, dati nakakailang itlog ka naman doon. Dati umabot po ako ng 92% po doon eh. Malaki. Opo, 1.9 po. 1.9. Opo, 1.920, ganun po. Galing ah. Ano ba sekreto mo? So gusto natin makita guys, oh. Ito, every kailan ka nag-harvest, sir? Anong oras? Every morning po sir, bago kami magpakain, bago kami maglinis ng tae, bago kami magpainom, nag-harvest na po muna. Na-harvest. Opo. Ito ngayon, sir, walang specific na oras? Wala po. Basta po, every morning po, 6 a.m. to 8 a.m. po. Dapat kailangan po na-harvest na po yung itlog nila. Oo, pero ngayon dahil busy ka, nagsimba ka. Opo. Oo, kaya ito, naabutan pa natin guys, oh, yung mga itlog ng pugo. Ayan. So ganito talaga, no, typical na klase yung batik-batik, no. Yes po sir. Ito guys, no, ay nakikita natin at nabibili natin, alam mo saan? Sa mga box. Yes po sir. Diba? Sa mga terminal. Ayan, sa terminal natin nakikita usually yung mga ganito. Kasi may naglalako, naakit ng mga vendor natin. Yes po. Ayan, dati 5 pesos pa nga ang per piece nito. So mas malaki yung kita nun. Opo, mas malaki. Pag nalaga na. Yes po. Oh, kasi nutritious po ito, no? Parang yung nutrients na makukuha natin dito, mataas din, no? Yes po. Ayan. So ito, pag na-harvest mo na yan, sir, ipunin mo, ilalagay sa tray, Opo. then Ibabox po namin. ibabox nyo. Tapos dadalhin na po sa bayan po. Sa pwesto po sa bayan. Ito, sir, hanggang ilang araw ba nagtatagal yung mga itlog na yan na pwedeng, kumaga, hindi pa mabubulok or hindi pa siya reject? Mga 2 to 3 weeks sir. Yung ano po, yung... Pagka-harvest? Yes po, simula pag-harvest po. Basta po wag lang pong may stock sa mainit or sobrang lamig. Kailangan po sa katamtaman lang po na klima. Parang room temperature lang. Yes po. Oh, kasi kapag sobrang mainit, parang malalaga na Apo, siya. maluluto po. Naluluto na. Pero kapag yung malamig naman, Magmo-moist naman po siya po. okay. Magmo-moist po yung shell niya. Okay, so dami nating nalaman, no? So ganun kalaki yung potential ng pwede nating kitain sa pagpupugo farming. Pugo hindi pogo. Iba yun sir. Iba yan, no? So this time naman gusto ko malaman paano yung diskarte ni Sir Adrian sa mga kanyang mga kulungan at pagpapakain ng kanyang mga alaga. Tara, alamin natin. Filipinos, you're paying too much to get paid from overseas. Payday is smarter with a Wise. It's the account to get paid from around the world. Get a Wise US account without leaving the Philippines and stop losing money with traditional wire transfers. You work internationally, your payday should too. Be smart, get Wise. Welcome back po sa Agri. Ngayong episode, dumayo naman tayo dito sa Habilin Farms. Ayan, habilin. Meron bang mga hinabilin sa inyo na mga lupain, wag nyo naman pong ibenta. At syempre, ito po ang isang farm na talagang ipinangalan na ang kanilang lupain. Habilin, ang lupang ipinamana ay hindi po nila ibebenta, pangangalagaan at mas lalo pang pinaganda. Sa pamamagitan ng anong pamamaraan, sir? Pamamagitan ng permaculture. Yan. Permaculture po ang ating tatalakayin ngayong episode. So last episode po, tinalakay natin ang tungkol sa pag-aalaga or kung bakit nga ba namamatay ang inyong mga lupa na sinasaka at sinasabi niyong wala na itong silbi or baog na ang lupa. No? Napaka-harsh na term na ginagamit pero yan po ang lagi sinasabi at umiiyak pa ang ating mga farmers, patay na po ang mga lupa namin. Ano ba ang gagawin natin? And nagtalakay po si Dr. Mason ng Central Luzon State University at very thankful tayo sa kanyang pagbabahagi. Ngayon naman, isang expert sa larangan naman ng permaculture. Sir, in a brief discussion po, ano po ba ang permaculture?
Ang permaculture ay actually hindi to bagong paraan ng farming. In fact, ang permaculture ay dati nang pinapractice ng mga indigenous ancestors natin. Ang permaculture ay isang paraan ng pagsasaka or farming na kung saan ay minimimic natin or ginagaya natin ang natural patterns or natural ecosystems. Dito sa farm, bawal magwalis. Bakit? Kasi we understand yung value ng mga nalalaglag na na dahon sa lupa. Kung pupunta tayo sa gubat, meron ba nagwawalis? Wala, di ba? Pero makikita natin sa gubat, sobrang healthy, sobrang diverse ang biodiversity. Hinahayaan lang namin yung mga dahon na malaglag, hindi namin sila winawalis kasi naintindihan namin yung value niya pag iniwan mo siya doon. Yung dahon niya mabubulok din eventually, babalik din sa lupa di ba? So, you allow it to decompose. So, that's, kumbaga, passive composting. Number 2, yung mga dahon na nalalaglag serves as ground cover. So, pag ground cover siya, therefore, mini-maintain niya, number 1, yung temperature, hindi gaano umiinit yung lupa. Next is, mini-maintain niya yung moisture dun sa lupa. Hindi nag-evaporate yung moisture. Which is important para dun sa mga microorganisms na nakatira dun sa lupa. And lastly, ang isa pang value ng mga leaves na naiiwan sa lupa, tawag namin dyan, insect hotel. Insect hotel kasi nagiging habitat sila ng mga insects. So, insects, yes, merong insects na peste, pero marami sa mga insects na nabubuhay sa isang permaculture farm at sa natural ecosystem are beneficial. Beneficial kasi meron silang silbi. So, pag iniwan natin yung mga dahon na yun, they serve as habitat for all these beneficial insects. Therefore, building and maintaining the diversity of that area. So, ibig sabihin, hindi nyo na po kailangan bumili ng compost. Kung malawak naman yung lupain at marami na kayong mga puno, hindi na kayo kailangang gumastos pa. Dahil nasa paligid nyo lang rin yung inyong makukuhang mga materials para sa inyong operation. Kailangan lang nating matutunan. Sino bang mag-aakala na ang isang IT marketing strategist or specialist ngayon turned farmer may ganitong klaseng technology na ginagamit at siya pa ang pinupuntahan para matuto. Hindi mo kailangang graduate ng agriculture just to learn this technology or this knowledge. Pwede po natin matutunan to through online or many courses na pwede nyong pag-enrollan katulad ng pong ino-offer ni Sir Ben. Pakinggan niyo po ang kanyang pagbabahagi dito sa Agri sa Agri. Don't forget to like and subscribe. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Ben Francia at nandito po tayo sa Habilin Farms. Ang Habilin Farms ay isang permaculture site or permaculture farm na matatagpuan dito sa Tayabas, Quezon, particularly dito po sa Barangay Ilayang Bukal. Ang Barangay Ilayang Bukal ay nasa paanan po ng Bundok, Banahaw. Ang Habilin Farms ay 2.2 hectares. Bakit habilin? Palaging tinatanong sa akin. Habilin, ang ibig sabihin po ng habilin ay to entrust. Kasi itong property na to ay kumbaga pinagkatiwala sa akin ng family. This is a heritage property. This property has been with the family for like 5 generations as far as I can count. Literally, po talaga, pinagkatiwala talaga sa akin ng pamilya, no? Pero more than the literal meaning of habilin, ang deeper meaning po talaga ng pangalan na habilin ay connected po sa aming practice na permaculture. Kasi in permaculture po kasi ang isang strong belief namin ay pwede tayong mag-thrive sa farming na hindi kailangan sirain ang kalikasan. Naniniwala kami na ang kalikasan hinabilin sa atin para ating pangalagaan. Kasi we believe also na kapag ang kalikasan pinangalagaan mo, pangangalagaan ka rin yan in return. Ang permaculture ay isang paraan ng pagsasaka or farming na kung saan ay minimimic natin or ginagaya natin ang natural patterns or natural ecosystems. Ang short history,
meron dalawang Australians by the name of Bill Mollison and David Humgren who coined the term permaculture. How did it start? Kasi when they were observing kung gaano ka-destructive ang conventional or traditional agriculture, sabi nila there must be a better way of doing agriculture, something that's sustainable, something that's more permanent rather than destructive. Kaya na-coin nila yung term na permaculture from the two words, permanent and agriculture. So sustainable agriculture by mimicking and imitating natural ecosystems. There are a lot of similarities between organic farming and permaculture, pero sobrang laki rin ng difference. I mean, when you say organic farming or organic agriculture, you practice farming in the absence of synthetic chemicals. So absolutely no chemicals involved. And lahat ng tanim mo kailangan nasa lupa. Hindi pwedeng sa tubig or liquid like hydroponics. So ang permaculture also does not use chemicals, pero maraming key differences. Unang-una, we value the principle of integration. Ang permaculture kasi is a systems design approach. So meaning, we look at the farm as a system. Hindi siya yung like, okay, lupa siya na kailangan mong tamnan, na kailangan maging productive. It's more than that. We look at the farm as a system. A system is composed of multiple parts. And all those multiple parts are integrated, meaning they have relationships. They work together as a single unit. So let me cite an example. Ang lupa natin is a component of the system. Ang halaman natin ay element din, ay component din ng system natin. So ano yung integration between the two? In organic farming, we look at the soil as substrate lang eh. Pero in permaculture, we look at it as a living organism na merong relationship dun sa halaman. Pag tinanim natin yung halaman, yung microbes na nandun sa lupa, sila yung nagbibigay ng nutrisyon doon sa mga halaman natin. And if you take a look at this, kung paano yung relationship niya, kung paano siya umiikot, pag namatay yung halaman or nalagas yung mga leaves niya, siya yung nagpapakain din sa lupa. Eh, yung nandun sa lupa, yung mga microbes. In conventional farming, even in some practice of organic farming, we practice livestock or nag-aalaga tayo ng livestock, pero in most cases, hindi siya integrated. Nakahiwalay siya. So, nakikita natin ang livestock may relationship sa lupa kasi yung livestock natin nagbibigay ng nutrition sa lupa because of the manure that they're yung in-excrete nila. Tapos yung lupa nagbibigay din ng pagkain doon sa livestock dahil doon sa mga nabubuhay na mga organisms sa lupa, yung mga insekto at mga kulisap. So as you can see, merong relationships. Monday has helped us be much more effective and efficient. Maxis Group started out as a small family business, and now throughout the years we've acquired different companies both internationally and locally. Right now we're using Monday.com as a project management tool, so this helps us keep track of everything, and at the same time we're using it as our ticketing system for the IT department. Monday.com has given us the ability to let us know where we are, where we've been, and where we're When it comes to the farming practice of permaculture, mahalaga na maiintindihan muna natin yung tatlong ethics ng permaculture. Yung earth care, people care, and fair share. So earth care, kumbaga built-in sa practice ng permaculture na kailangan pangalagaan mo ang kalikasan. Hindi pwede yung katulad ng ginagawa ng conventional agriculture na putol na mo mga puno para magkaroon ng space, di ba? So we value ang earth care. That's why built into the practice of permaculture and earth care. People care, we make sure na lahat ng tao nakikinabang, na hindi lang si farmer, hindi lang yung owner ng farm, but everybody in the whole farming ecosystem. So that includes yung mga employees mo, yung mga farmers mo, yung mga dealers mo, yung mga consumers mo especially, and also everybody in the community. And lastly, fair share. When you say fair share is all about consuming only what we need and giving back yung excess back to nature and sharing it to the people around you. Advantage na may sarili kang tanim, organic pa. Oo. Alam mo, ako laking Maynila kasi ako eh. Mhm. 'Di ba? Ang pag sa Maynila, sanay ka palengke, grocery, Yeah. or delivery, 'di ba? The first time kong makatikim ng pagkain na yung ako mismo yung nagtanim, ako yung nag-harvest. Iba yung iba yung Pakiramdam. eh. Parang fulfillment na yun. Ay, grabe, iba. Speaking of pagkain, ito po mga harvest na ito. Ito is This is pako.
Oh. na inokoy. Pwede pala. Oo, pwede. Kasi kadalasan ng pako, ano lang salad. Oo, diba? sinasalad. Oh. Eh, Kaya since pala may ang suka. may suka. Kaya marami kaming pako. Since marami kaming pako, nag-isip kami ng ibang way to prepare yung pako. Yan. First time ko makakain na okoy na pako. And then, eto namang isa. Ito, papaya na ginataan. And then, this is This is potato. Oo. Sweet Hindi, potato. kamote. kamote. Parang kamote chips lang na nilagyan namin ng basil. Parang mojos. Parang mojos. So kung magte-training kayo dito, kung hindi kayo mahilig sa gulay, nagdala na kayo ng pagkain nyo. Kung hindi sila mahilig, Masasanay sila. mahilig sila. Lalo na yung pako, sigurado yan, organic yan dahil permaculture yung practice nyo dito, nandito lang sa bakuran ninyo dito, sa inyong farm. Kusa lang naman tumubo yan. So ito na yung inulam natin kanina. Pako. Kusa na lang tumubo dito or tinanim nyo na to? Nung dumating kami dito, meron ng tumutubo dito sa area na to. Kasi napansin namin, yung mga area na dinadaanan ng tubig, dun sila tumutubo. Tsaka yung mga area na katulad nito na shaded. Sa ilalim pa ng bamboo. Yes, oo. Yeah, so yan kasi ferns sila no. Gusto nila ng malamig na environment. Nung una, first year namin, nagtatanim pa ako ng lettuce. Pang salad. Pang salad. Ang problema sa lettuce, tanim ka ng tanim. Kung gusto mong mag-regular supply, every month, kailangan magtatanim ka ng bagong supply, bagong batch. So, na-realize ko, sabi ko, may pako naman dito. Bakit hindi natin subukan yung pako? Ay ba, yung pako pala mas masarap. Mas masustansya. Tapos hindi ka pa tanim ng tanim. Full year round. Full nandito. year round. So, ang sinabi ko nga sa pako, the more you harvest it, the more lumalago siya. Yeah. So, kinukuha lang yung ganitong Talbos. talbos. Pag tinalbosan nyo, mas lalong dadami. Maging curve siya ng growth. Sa pagtatanim, sa permaculture, syempre mag-start ka sa lupa, Ang isang practice namin ng permaculture is no-till or minimal tillage. Meaning hindi kami nagbubungkal ng lupa, although more hindi kami nag-aararo. Bakit? Kasi kapag nagbungkal ka ng lupa, what you're doing is you're releasing carbon into the air. So there's carbon emission when you till the soil. Secondly, when you till the soil, you're exposing the living organisms dun sa lupa sa elements. Sa permaculture, sabi ko, di ba, we mimic natural ecosystem. Let's say, sa wild, ang seeds, wala namang nagbubungkal lupa para magtanim ng seeds, di ba? Yung seeds, naturally nalalaglag siya sa lupa at tumutubo by themselves. Okay. So, in that way, we're trying to mimic that. We just practice yung minimal or no tillage. Secondly, since we practice minimal tillage, it's going to be hard to plant crops na annuals. So, katulad ng palay, for example, mahirap magtanim ng palay na hindi ka nagbubungkal ng lupa. So, I decided to focus on what you call perennials. Okay, what are perennials? Perennials, ito yung mga crops na kapag tinanim mo, magbibigay siya ng harvest sa'yo year after year after year for so many years for as long as buhay pa yung halaman na yun or yung puno na yun. As compared to annuals, ang annuals, ito yung short-lived. Kadalasan yung pag tinanim mo, pag namunga siya, after niya ma-maximize yung productivity niya, mamamatay na siya. So ano yung example ng mga annuals? Most of our palengke vegetables are annuals. Isang season lang siya. So ibig sabihin, pagtapos mo itanim, mag-harvest, mamatay na siya, bungkal ka uli ng lupa, tanim ka uli. So I find that kumbaga that approach very unsustainable and very costly. Sabi ko, bakit hindi na ako mag-focus na lang perennials. It's easier to maintain, it's not harmful to the environment, and at the same time, mas less costly. Ngayon lang ako nakakita nito. Anong halaman to? Ito yung tinatawag na lagikway. Lagikway. Native, indigenous dito sa atin sa Pilipinas. Ang maganda dito, ito ay perennial na shrub eh. Madali rin lang itanim, cuttings lang to, so tusok mo lang siya. Pag tumubo na, unlimited supply ka na of greens. Yeah. Anong use naman niya? So ito, niluluto namin to, ginagataan, Oh, wow. sinosote. Gulay siya. Yes, gulay ito.
Ang paborito namin luto dito sa parang bulang lang, suwam na or lagikway soup. Lagikway. Ano lang, may pot ka lang ng water, lagyan mo lang ng garlic, ginger, Pakukuluan. salt, pepper, pakukulan mo lang siya. Pwede mo lagyan ng isang pirasong tanglad. Pag kumukulo na, lalaglagan mo na ng dahon na Gulay. ganito. Igugulay mo na to. Yes. O kung may sobra kang isda from the previous day, laglag mo rin. Pwede na. Pwede na, ulam na yon. Pareho din lang ng ng pako, habang tinatalbusan, lalong lumalago. Yan. So, ngayon lang ako naka-encounter ng ganito. Lagikway. Lagikway, no? So mga viewers natin na paborito ito, mag-comment naman kayo dyan. And meron ka na bang available na seedlings? Baka gusto nilang bumili. Meron kami mga dyan, mga potted na, rooted na. Ayan. Oo. So, yan. Nandiyan lang po sa description yung Facebook page po ni Sir. At pwede kayo umorder sa kanya through their Facebook page. Yes. Another practice din namin in cropping is multi-cropping. So, hindi kami nagtatanim ng one single crop in an area. Kasi again, kung babalikan natin sa kagubatan, very diverse eh. And the secret to the resilience of our farming system is really the multi-cropping that we do. So, very diverse siya, like in a single area, iba't ibang klaseng crops, iba't ibang klaseng halaman. Kasi we understand that all these different crops have relationships, meron siyang integration. They help out each other. Tsaka kapag, let's say, may peste, hindi naman absolutely walang peste dito, meron pa rin peste. Pero kapag, let's say, may one single plot ka na iba't ibang klaseng gulay na nakatanim doon, medyo nalilito yung peste, hindi na alam ano unahin niya. At hahanapin pa niya yung gulay na paborito niya as compared to, let's say, isang plot tapos puro talong lang yan. Pag dumating ang peste ng talong, tumatawag ng restback yan eh. Annihilate nila yan, ubos yan. Lahat yan ay kakainin nila. So kapag multi-crop, they get confused. And of course, that kind of diversity gives us more resilience when it comes to, let's say, mga hindi natin ma-anticipate, like bagyo, for example, di ba? Kapag ka monocrop kasi, so ibig sabihin, they consume the same type of nutrients. So tendency, yung nutrient na yon, madideplete nila. Okay, so as compared to polyculture or multi-cropping ka, hindi ganun ka-intensive yung pagkuha nila ng nutrition sa lupa eh. Iba-iba yung nutrition na, kumbaga, ni-utilize sila sa lupa. So, ang mangyayari ngayon, kapag monocropping ka, mapipilitan ka maglagay ng amendments. Mapipilitan ka maglagay ng fertilizers. Here's why the founders of IMI are betting on an ad platform you probably haven't thought of. In my opinion, going to be one of the top 2 ad platforms in the future, and it'd be kind of stupid of you not to jump on it now. Like every e-commerce brand, IMI relied on the same traditional platforms to drive sales. Historically, Meta used to be our #1 ad channel. But here's the problem. Every year, costs climb higher, competition gets tougher, and winning attention is harder than ever. So they took a bet on Axon, connecting IMI to over 1 billion daily active users inside mobile games, where engaging with IMI's ads was the ticket to keep playing. It's also really easy for us to just import all of our ads from all of our other performance channels and really just let algorithms all go do the work. And the results even surprised Kevin, where some months, Axon outperformed Meta entirely. It often either beats or matches our Meta performance in terms of new customer CPA, overall ROAS, any benchmarks you can list. But Kevin noticed something even more surprising. They're launching algorithm changes every week that just make the targeting so much better. So it feels like every single So ano meron po dito? Sige, so ito, isa sa aming water management na techniques. Ang tawag dito, swale. So anong swale? Basically parang kanal siya or trench na hinukay along the contour. So para saan to? Kasi itong area dun sa dulo, dyan pumapasok yung tubig na nanggagaling sa taas. Pababa. Sa lupa. Oo. So hindi natin maiwasan na ibang mga properties na mas mataas, puputol ng puno, di ba? Kapag nagputol sila ng puno dyan, lumalakas yung rate ng water runoff eh. A few years ago, nung nagsisimula kami dito, wala pa tong swale na to, may nagputol ng puno dyan. As in isang area na partly forested, kinonvert sa gulayan. Yung sumunod na tag-ulan, bumuhos talagang nag-rush yung tubig dito. Parang flash flood dito. Parang flash flood siya. Imagine parang may ilog na dumaan dyan. So, nangyari, yung lahat ng tanim namin dyan sa area na yan, wash out. Wash out. So, we created this swale first to manage yung runoff ng tubig. So, ang nangyayari, sinasalo niya yung tubig dito. Yeah.
to store water para yung tubig sisip-sip pa ilalim. Para mag-percolate yung tubig deep into the ground, recharging yung groundwater. Lahat. So ang tawag din dito, passive rainwater harvesting. Okay. So ang water tank mo yung lupa. Yeah. Permaculture is still I would say a good solution for addressing food security. But if you look at it as a way to commercial production, you need to make some adjustments. Hindi ganitong setup. One thing that I would recommend that is still aligned to the principles of permaculture ay yung practice na syntropic agroforestry. So in syntropic agroforestry, ang practice nun valued pa rin yung diversity, okay? Pero the focus is really production na maramihan. In syntropic agroforestry, meron kang mga tanim na puno, may tanim ka ng mga gulay. All of them are planted in rows. Ang isang maganda na ginagawa nila doon, so magtatanim sila ng mga high-value tree crops. Habang maliliit pa yung mga puno, magtatanim na sila ng gulay sa pagitan, in between, or sa tabi. That way, they're able to maximize ang production. Or isa rin pwede nating tignan ay agroforestry, fruit trees, for example. So, fruit trees are perennials, which is yung focus din ng maraming mga permaculture practitioners. So, rather than monocrop ka, so let's say, for example, niyog, puro niyog lang ang tanim mo, you apply the principle of diversity para mas ma-align mo siya sa principle of practice of permaculture. So, rather than isang crop ka lang na puro niyog, why not add cacao as an intercrop in between? Meron akong nakita na merong mga tanim na mga vegetables, kumbaga shade-tolerant vegetables sa ilalim. Ang isang gusto kong makakita na wala pa ako nakikita ngayon ay nagtatanim ng vanilla. Kasi yung vanilla pwede mong pagapangin dun sa mga puno na niyog. So sa ganong model pa lang, you're able to practice permaculture already. Medyo may kataasan na tong puno dito. Sa tingin niyo, sir, mga ilang taon na yan? Ay, baka mga 30 or more. 30 years old na. Oo, yan ay yung tinatawag na puno ng rarang. Rarang. Dito sa Tayabas, ang mas local name niyan is kasundit. Kasundit. Oo, kasundit. O rarang. Rarang. Native tree siya. Native tree yan. Philippine native tree yan. Meron tong kapatid na puno. Halos pareho yung itsura niya. Pareho din yung bulaklak, kulay-pula. Yun ay yung puno ng dapdap. Ang kinaiba lang niya, ang dapdap, nag-grow sa malapit sa dagat. Ito naman, nag-grow sa medyo partly elevated na areas, katulad nitong Bundok dito sa Tayabas, natin Quezon. Sa Tayabas. Oo. At ang bulaklak po nito is napakaganda. Anong kulay? Kulay red to red-orange ang color niya. Namumulaklak to around February. February to late March. Before mag-rainy season. Before mag-summer. Ang sabi ng mga locals dito, kapag ka namulaklak na ang puno ng rarang or puno ng kasundit, it's a sign na marami ng palos sa ilog. Season na ng palos. I see. Kasi dati naman ang mga indigenous ancestors natin ganun they take cues from nature. From nature. Diba? So, sinyalis daw yon na meron ng palos or masagana ng palos sa mga ilog. Ngayon, kapag ka nalaglag na ang bulaklak ng rarang, that's a sign na summer na. So transition siya parang springtime. Pero aside from that, maliban doon sa kwento ng rarang, ang gusto ko sa rarang ay ito ay leguminous. Ibig sabihin, pag leguminous kasi, nitrogen fixer siya. So nag-absorb siya ng nitrogen from the atmosphere at dinideposit niya sa lupa. So nangyayari, parang pinapataba pa niya yung lupa dito. Since nitrogen fixing ni leguminous, ibig sabihin yung mga dahon niya, rich in protein and rich in nitrogen also. Pag nalaglag din yan, that serves as natural fertilizer. Huwag na nating wawalisin. Oo, tama. Lastly, yung dahon niyan, pwedeng pakain sa livestock. Oh, wow. So marami siyang gamit. Maraming gamit. Sa akin, personally, ang nararamdaman ko right now na advantage is the lesser dependence on external sources or external inputs. Yung mga farming inputs sa amin dito, hindi na namin binibili kasi lahat nanggagaling na dito sa farm. Fertilizers, lahat ng punla namin dito, we do seed saving. So, cost-wise, mas mababa ang cost mo when it comes to farming inputs. Secondly, when it comes to income, it may be hard to compete with commercial, let's say, production.
Pero since we practice diversity, iba-iba ang enterprises ng isang permaculture farm eh. You'll notice that all permaculture farms that you'll visit, hindi lang isa ang enterprise. Okay, so with that, we're not just looking at income, we're looking at resilience. Diba? So, maski na let's say, hindi ka kumita sa iba, potentially kikita ka doon sa ibang enterprises mo. So, here in Habilin, yes, we still sell mga raw produce. But since we started doing agritourism also, we earn from agritourism. We harvest the crops that we have here and serve it directly sa guests namin. We do trainings. Siguro, lastly, ang isang nakikita ko na advantage ng permaculture over other farming systems, aside from yung earth care, kasi given na yun na talagang kailangan natin pangalagaan ng kalikasan, ang isa na nakikita ko is yung integration with the community. Kasi in permaculture, we make sure that everybody in the community, kumbaga, nakikinabang. So, as a permaculture site, we involve everybody in the education. We're able to provide jobs. In a way, we're able to help the local economy. So, dito po, dahil established na yung inyong technology dito or in-embrace na pamamaraan, hindi nyo na kailangan gumawa ng compost. Sa dami po ng mga dahon dito, hinahayaan na lang nila. Hinahayaan na lang namin mag-decompose by themselves. Ang taba na ng lupa, sobra. At ito sir, pagka kailangan mo pa ng additional kung magre-raise bed ka, Pwede ka mag-harvest dito. magko-collect ka na lang Pwede ka dito. mag-harvest. Yan, so parang meron na talaga silang sariling rainforest dito. At ayan, kita nyo naman, umuulan, yung moisture, yung tubig, basang-basa pa rin dito. So kung magbubungkal kami na ng lupa dito anywhere, I'm sure may bulate. Yes. Yeah, so yun po yung advantage ng no-tilling. Pag sinabi natin no-tilling, walang pagbubungkal, hayaan lang natin sila magstay yung mga ating mga debris, yung mga dahon, mabubuhay talaga uli yung lupa natin. Yung nature will find its way to come back. Yung mga organismo na wala noon is manunumbalik po sila. Para po dun sa mga tao na nakikinig at nanonood ngayon na merong family property, unang-una i-consider po natin na very lucky tayo na kumbaga pinagkalooban tayo ng ganitong grasya. Ako nga sabi ko buti na lang itong Habilin Farms hindi nabenta kasi kadalasan kapag ka nasasalin from one generation to another, nagpapartiyan at nabebenta. Ako, sabi ko, nung nagkaroon ako ng opportunity na simulan ko tong farm, ang initial agenda ko lang is to have a retirement venue a place where I can rest, I can stay for the let's say remaining years of my retirement na meron lang pagkain na kaya ko i-sustain at sustain ng pamilya ko. Pero kayo po, please highly consider na itong lupa na namana nyo or na ihabilin sa inyo ay isang blessing na kailangan natin pangalagaan. And the best way really for us to honor that blessing and to honor our ancestors na kumbaga nagdugo at nagpawis para nagitil yung lupa na pinamana sa atin is for us to take care of it also. Kung natin ibenta, mauuwi lang po yan sa subdivision. Makakasira lang ng kalikasan. Let's honor the land by taking care of the land, by being farmers in our small way. Maraming salamat po sa pagpapanood. I'd like to invite everyone to visit us here sa Habilin Farms. Ang doors po namin dito sa Habilin Farms ay bukas para sa lahat ng tao na willing at interested matuto tungkol sa permaculture. Just let us know, mag-drop lang kayo ng message sa aming Facebook page para ma-book namin yung tour na yun. And lastly, ang permaculture po ay para sa lahat, hindi natin kailangan ng lupa para mag-practice ng permaculture. Even the small acts of being conscious of the waste that we create, yung carbon footprint natin, yung contribution natin sa kalikasan, even yung mga choices po ng pagkain natin, that goes a long way. We can practice permaculture even if we're not into farming. As long as we are conscious of the three ethics of earth care, people care, and fair share. Yeah, sir, imbitahan nyo na sila sa ano ba ang mga courses na offer nyo dito? Sige, so dito sa Habilin Farms, nag-schedule kami ng mga 1-day, 2-day workshops. So we announced that kapag naka-schedule na, so wala talagang regular schedule for that. Pero
Meron kaming tinatawag na permaculture design course. This is our kumbaga flagship na training program. We call it Permaculture Pathways. Ang traditional kasi na na permaculture design course, kadalasan mga 1 to 2 weeks yan na stay in sa farm. Acknowledging syempre medyo magastos yun, tapos mahirap din mag-dedicate ng oras just for that. We designed the program to meet or to address those challenges. So yung Permaculture Pathways is composed of 2 parts. Online, it's yung first part is 12 weeks na online. So we meet twice a week via Zoom. It's interactive, hindi siya like recorded. So it's a live They can ask discussion. questions. They can ask questions, interact with their classmates. Then after that 12-week intensive online course, we meet on site dito sa Habilin Farms for a farm immersion. So we'll be staying here for 3 weeks to put everything into action, into practice, and see how a permaculture site would work. 3 weeks talaga stay in I'm sila. sorry, 3 days. 3 days. Sorry, 3 weeks to lang. Baka Sabi ko, napanganga 3 yung days. viewer natin Baka bigla. magkamali. Baka mabigla kayo 3 weeks. No, 3 days lang. Okay, so that's a weekend and Friday, Saturday, Sunday. Okay. This course was designed for people who want to start their own permaculture farms. Ayan yung nandyan yung mga retirees, yung mga balikbayan, yung mga nakapagmana ng lupa na katulad ko na hindi alam kung anong Gagawin sa kanilang kanilang property. So the end goal of that course is for you to have a master plan, a permaculture master plan for your site. And it's good to have such learning site dito po sa Habilin Farms. Kung gusto niyo pong matutunan, punta lang po kayo dyan sa description na ganyan, andyan ang kanilang contact details or maybe schedule ng kanilang mga trainings, and hopefully we can also invite them sa isang seminar na 3 days at iba't ibang mga guest speakers, mentors ang ating pagsasama-samahin para mabuksan ang ating mga kaisipan na mahalin po natin ang kalikasan, lalong-lalo na ang populasyon ng nasa loob ng lupa na kailangan nating buhayin muli. Sir, agree ka ba sa agree? Agree sa agree. Approve. Don't forget to like and subscribe. Nakatikim ka na ba ng microgreens or gusto mong matutunan kung paano mag-produce ng mga microgreens na ito? Yung mga microgreens po ay mga baby vegetables or yung mga gulay po na mga 2 linggo pa lang po yung laki nila. So meron pong mga arugula, may basil, may red spinach, may radish, at iba-iba pa po. Yung mga ibang varieties po, mas mabilis pong tumubo compared sa iba. So yung iba po kahit mga 12 days, 10 days, pwede na po silang maani. Habang yung iba po talagang more than minsan 1 month. Pero on average po, halos 2 weeks po sila lahat. Very inspiring brand story ngayong episode. Makikilala natin ang mga young entrepreneurs na talagang pinag-aralan. Wala po silang background ng agriculture. So dumadami na po ang ating mga kababayan at mga young generation na pumapasok or nagko-crossover sa agrikultura, at sila rin po ay awardee ng Young Farmers Challenge. No? Nabigyan po sila ng grant. Ang kanilang idea na i-implement na maliit na setup lang sa isang urban setup, 40 square meters lang po ang kanilang room, nakapag-produce ng ganito at nanalo pa ng award at nagkaroon pa ng expansion ngayon at naging isang kumpanya na. Bali si microgreens po, according po sa mga pag-aaral o pagsusuri, ay 40 times po na mas masustansya po yung mga microgreens kaysa sa mga madalas na nabibili na gulay sa merkado. So, kunwari may vitamin C or may vitamin A, yun, times 40 po yung sustansya ni microgreens. So may kanya-kanya din po naman silang properties. Hindi lang po talaga kami sigurado sa exact amounts ng antioxidants present. Pero kung makikita nyo po yung mga ibang varieties po natin, kulay pula, kasi ibig sabihin po nun, yun po, rich po sila in antioxidants. Sa ngayon po, culinary use po yung microgreens mostly. 80 to 90% po ng ating mga customers ay galing po sa F&B industry. Usually ginagamit po nila for plating po. So mga pang salads, mga pastas, pizza, and so on.
Ang kanilang market po, ang buyer lang nila nagsimula sa 2